Guys, hello! Bago tayo magkaintuhan guys, luto tayo ng ulam. Tingnan nyo guys, ano luluto ko. Ayan oh. Gigisa, talong, kalabasa, okra. May beans pa ako, green beans pa ako, pero hindi ko na isasama dahil gagawin ko yung adobo. Tapos yung bagoong from Pangasinan, yun ang ipang-alat natin guys. Gigisahin ko siya para hindi malansa. And guys, oh, durog na yung ating kamatis. Oh, bagoong is life. Huwag pa sobra lang, di lagi, dahil ang ating mga hypertension, ang mga puso, ang mga kidneys, so, siguro ko ilang taon. Pag bumibili ako ng bagoong sa Amerika dati, yung maliit na bote, kung ilang taon yan. Kasi hindi naman sisira. Nasa ref pati. Kaya, matagal natin itong gagamitin. Nabahing si Sky. You okay, Sky? You okay? Yeah? Kulong-kulo na siya, guys. Ayan. Pagsama-sama na natin lahat ng gulay natin. Ayan. Masarap nito guys. Tapos meron tayong piniritong isda. Malapit na kaintuhan guys. Luto na ating gulay at malapit na isda. Hello world! Kaintuhan tayo? Ito Let's na guys, go. oh. Yung piniprito natin kaninang tilapia. Oh, tsaka itong Gulay. masarap na gulay. Wow! Tagal ko nang ni-request to sa'yo. Ilang days na? 2 days ago. Anyway, nandyan na. Thank you. Thank you, Sausawan Lord. ko. Amen. Suka na may ano ba yan? Magi sabor na manghang. Sa kanya suka lang. Tikman mo ito kung masarapan ka. Tapos, magkukutsara ka? No. Ay, yes. Magkukutsara ko kasi may sabaw. Mm-mm. Gusto niyo yung gulay, guys, may sabaw ng konti kasi nga nilalagay niyo sa kanin. Ay, tama na. At kakain akong gulay. Ay, nabawiin ko. Mm. Sige, lagyan mo dito. Mm. Sarap na guys ng gulay. Bukas, gulay ulit. Meron pang gulay na tira. Sarap nito. Kuha na kayo ng pagkain nyo. Friends, salina kayo. Marami ang gulay guys. Tsaka isda. Kain tayo guys. Ayan. Oh. Pareho lang ang luto nito ga. Teka. Walang tostado. Tostado nga ito. I think. O guys, oh. Napatunog-tunog pa. Yung sa kanila, pinapatunog nila ang mga lechon belly, sa atin tilapia na. Di ba pinapatunog nila ang mga lechon belly? Ayan o. Ganon mo. Tilapia lang pala, hindi pala lechon. Ilagay mo yung isda sa gitna mo. Fresh ang gulay. Yan. Tapos meron tayong Kalamansi juice. Calamansi juice. Ayan. Ayan. Guys. Ayan. Yung sa ako kanina ang gulay, di ba? Siyempre, pina-final touch ko si Glory Boy. Which is good kasi parang kaya nilagyan ko na ng kunin nyo na yung pagkain nyo. Sabay-sabay na tayo. kulang sa asin. Ng konti. Guys. Hindi ito purong kutsara, hindi purong kamay. Ayan. Combination. Ay. Tikman mo ano ko. Kasawan ko. Guys, sarap. So guys, yung ulam, iba ang busog mo. No?
Ay, hindi na ako matubo. Hindi ako makapagsalita. Guys, kain na kayo. Tikman mo ito akin. Okay. Kamagustuhan mo. May konti anghang. Tapos ganyan kalalaking ano, oh. Nakain mo? Luya. Luya. Healthy yan. Sarap guys. Namit. Sarap. Lami, ano? Lami. Lamia. Lami. Uy. Cebuano. Lami. Uy. Ilonggo ka namit. Tagalog sarap. English delicious. Kapampangan, manyaman. Manyaman. Yun lang alam ko. Ang luya, oh. Di ba ha? Ha? Ininis ko yung mabuti. Isda. Harap. Very good. Very, very good. Okra. Gabi. Kalabasa. Talong. Oh. Paulot, salamat sa mga gulay at sa bagoong. Oh, men, oh. Ito pa yung dala niya galing Pangasinan. Yung ampalaya ni kung pakita ganito lang kaliliit, oh. Lugan ko kaya natin yun. Marami pa. Palaya. Ano? Ha? Sarap. Hindi na makasibo. Tinit yung nga. Ha? Baka makita. Mahilig ka sa pait, may konting pait. Konting lang. Ayoko naman masyado mapait. Hindi ko ma-enjoy masyado. Hanggang ngayon, hindi pa tayo nagla-live. Isip ko minsan, pagka kumakain tayo, mag-live tayo. Kaya lang, yung kain na ganito, hindi tayo makakonsentrate sa kain. Hindi rin tayo makakonsentrate. At saka magbabasa ka ng comment. Hindi. Maganda yung alerto ka, nagbabasa ka. Kaya Ang ganito, oh, gusto ko, sausawan suka. Kailangan nga pala magbabasa ka ng ano? Yung mga kinakomment. Para makakipag-interact ka. E kung kumakain ka, hindi na makakonsentrate. Never pa kami nakatry. Ha? Hindi pa tayo nagla-live. Ito talong sariwa, oh. Sarap pala yung talong maliit. Batang talong. Sarap pala.
Pati yung okra, fresh. Mmm! Imagine mo na yung ano, Mm. pork belly. Gusto ko mag-imagine ng pork belly. Para malutong. Hindi ako makain ng pork belly. Ng pork. Mm. Ikaw, imagine mo. Sa akin, itong masarap. Tilapia. Kahit ng isda. Kain na, guys! Ako ganyan ako dah. Nangangangag na kasi ng ano eh. Mga mukbang. Sasabayan ko lang kain. Kasi nakakaingit. Sarap. Very good. First and only rice namin today. Usually gano'n naman ano. Hindi na tayo magdadalawang kanin. Excuse. No? Yes. Yan, gulay pa. O, see? Kaya yung kanin ko, konti na. Ang dae pa, oh. Good for you. Ganun ang kain ko pag may gulay. Yan, oo. Sana kung maubos natin, nasa buti. Kasi, Yan? Kasi wala na doon. Kaya pala, hindi mo ako binigyan kanin. Konti lang naman kanin. Ang palaya, oh. Tingin nyo Ay, kayo. Lalaki ng tinik, oh. Pero yun ang maganda sa ano, tilapia. Maglalaki ang tinik. Walang maliliit. Gaya ng bangus, ang daming maliliit na ano, diba? Maubos. Sana maubos natin ito para na hindi nang tatakpan. Let's see. Kanin natin sa hapon pa to. Hindi pa rin maubos. Hindi tostado. Tostado yan. Gusto ko. Bukas, ano naman pagkain natin? Diyan, hindi pa tayo tapos kumain. Pagkain na naman, eh. Wala na po ang niluluto. Kung meron tayong bangus, meron na tayong black beans dyan. Or gusto mo, next time na yon para yung magamit ang gulay, paksiw. Anong klaseng isda? Bangus nga. Instead na black beans, kasi ang black beans nasa lata, hindi masisira. Yung gulay masisira. At least lagyan mo yan ng talong. May talong pa, may okra pa, may ampalaya pa. So instead na tocho, Paksiw na yan. okay. Para hindi masira gulay, sayang. Diba? Oh, bahala ka. Concentrate muna ako.
Sira mo ng isda. Yung ulam nyo guys. Ito? Ganda na yung ano no. Magkalapit kayo. Kaibigan mo. Bigayan kayo ng ulam. Pero kami sa trabaho dati, bibigayan din kami ng ulam. Gusto naman yung sa Pilipino. Share. Nagluluto siya. Dadala ko sa trabaho. Tapos pag magluto din ng mga friends ko, ano rin, binibigyan din nila ako. Minsan pa nga, ate, ito, ganito, pwede ka dito, ito, hindi, kay kuya. Ito. Konti pa. Gulay. Kanin ayaw mo na? Kanin ayaw mo na? Ano na? Okay. Ay. Itong sausaw mo, may anghang eh, no? May konti ano. May anghang yung ano yung mabi. Una natin binili. Dapat yun para sa ganito. Yung, kasi isa chili mansi. Ito walang asim. Kailangan lagyan mo siya ng suka. Pero parang silang maanghang. Sarap ng palaya, no? Yung bata, ano? Thank you, Lord. Amen. Sarap. May pasok pala ako bukas, hindi ko mabaon yan. Mga ngamoy. Pag ininit mo sa microwave, amoy na amoy, ano? Experience nyo rin ba yan, guys? Sa trabaho nyo? Oo. Kung minsan may magre-reklamo, may babaho. Nababahoan sila sa paulam mo. Kaya pag nagbabaho ko ng sinigang, parang kulang dahil kasi hindi ako makapagbaon ng patis. Kasi ang patis, okay lang naman, di ba? Pag nasa bahay. Pero pag dinala mo sa
trabaho, ako times 10 ang amoy niya. Kahit patis lang siya. Pag bukas mong gano'n, no? Talagang maamoy mo. Kaya hindi ako nagbabaw ng patis. Dati sa trabaho ko, merong RN na Korean. Baon siya kimchi. Di ba may amoy ang kimchi? Pero para sa mga kumakain ng kimchi, ang sarap ng amoy na yun. Para bang, ay, ang sarap! Yung kimchi siya. Ako, merong puti na unit secretary. Ay, teka, para ko na ano. Tinik. Ha? Tala. Teka, pahingin mo na. Pahingin mo na ako. Pahingin. Tara na, tara. Thank you. Yes. Ay, ito tuloy. I mean, bumaba na. Pasal yung unit secretary, guys, puti. Pagpasok niya ng lounge. Grabe, ano siya. Ang dami niya sinabing negative. Ang dami niya sinabi na nababahuan siya sa pagkain. Yung kimchi. Yung Koreana, tahimik lang siya. Hindi siya nakipag-argue. Wala, tahimik lang siya. Pero siyempre, nasaktan siya. Sinumbong niya sa HR. Na-introuble yung secretary, guys. Discrimination yan eh. Ano to? Busog na ako. Usually sa mga unit na tinatrabahuan ko naman, marami kami Pilipino. Kaya nga yung mga Asian na mga doktor, nakikikain pa sa amin. Thank you. Dahil kasi, okay na sa kanila yung mga pagkain Pinoy. Pero naano nyo ba yan, guys? Yung mga nasa ibang bansa, na-experience nyo ba yung racism or even hindi naman napakagrabe, pero talagang may ganun, ano? Kasi sa ibang bansa tayo ang minority. Kahit pa sabihin natin na marami tayo sa ano natin, sa opisina natin or sa floor natin, maraming kalahi natin, pero hindi natin yun bansa. Kaya, pero usually, like ako, wala naman ako masyadong na ano na. Sa mga pasyente, maraming pasyenteng ganun. Usually yung mga may edad na pasyente, yung mga matatanda na talaga. Excuse. Pero dun sa mga katrabaho, wala naman akong... Nung unang trabaho ko sa Amerika, nasa nursing home ako. Eh, ang bata-bata ko pa, 26 years old lang ako, lahat ng mga kasamahan ko, matanda kay sa akin. Lahat sila. Pero ang ano doon, yung bang mga nandun na ng ilang taon, tapos bigla ngayon, dahil sila LVN, yung licensed vocational nurse, ang nilalagay na parang, kumbaga, tawag nila RN supervisor, syempre yung mga RN. So kahit baguhan ka pa lang, bata ka pa, dahil RN ka, ikaw ang supervisor nila. Parang nahihirapan silang tanggapin yun minsan. Kahit dito siguro din sa Pilipinas, ano yung ganyan, yung bagong salta, bata. Ikaw tumanda ka na sa kumpanya na pinagtatrabahuan mo, tapos may bagong salta. Tapos yun ang nasa posisyon na ngayon, yung mga ganung bagay ba? Hindi ma-avoid.
Tapos yung ano, pero mga pasyente, nako, maraming ganun. Pero hindi ko madinidibdib. Dati may pasyente, puti. Very sick siya. Pero he's only in his 50s. Siguro at the time I was in my 40s. Siya mga 50s. Late 50s. Naku guys, sabi niya sa akin, no? At saka bihira ako, yung tinatawag na fina-fire ng patient, bihira ako fina-fire ng patient. Usually, ako sumasalo sa mga pasyenteng ng fire ng mga nurse nila. Pero, that time, sabi Paliwanag mo, kasi kamo. Ha? Paliwanag mo, sabihin mo kasi, dahil kasi ang pasyente ron pwedeng... Oo, mga pasyente dun, guys, pwedeng magreklamo. For example, I don't want you to be my nurse. I want somebody else. Or kay doktor, I don't want you to be my doctor. I want somebody else. Papalitan yun. Papalitan. Pero, kung wala, pero usually, 99.9% of the time, kinikater ang pasyente. Kahit na wala namang kasalanan yung nurse. Pero pagka may mga boss na no, hindi siya pwedeng mamili, pero 9 out of 10, they will cater to the patient. So, bihira ko na-fire, pero may time na may pasyente na, ano siya, he's miserable. Ano siya, marami siyang sakit. And he's only in his 50s. Sabi ba naman sa akin, is there another nurse that can take care of me? Sabi ko, what's wrong? Sabi niya, nothing. I just want another nurse. Sabi ko, did I say something wrong? Or did I do something wrong? No, I just want another nurse. Sabi ko, I'll have you to stick with my supervisor. With my boss. Ang sabi niya, guys, sabi niya, ayoko ng Asian. Ayoko ng Asian. Eto na ngayon. So, ang nag-ano sa kanya, ang nag-take care sa kanya, puti. Thank you. Eto na ngayon. Eh, yung puti na yun, hanggang 8 hours lang. Ay, hindi pala. So, yung puti na yun, nag-take care sa kanya, so okay na siya. Eh, mareklamo, yung puti ayaw sa kanya, yung nurse na puti ayaw sa kanya, eh, wala magawa yung puti, inassign siya dun sa pasyente. Naku, eto na ngayon, guys. Nagko-call light siya, yung may pipindutin, tapos parang speaker, nandun sa nurse station, nagsasalita siya na, ganito, ganyan, I want that. Sabi ko, okay, I'll be right there. Sabi ko gano'n. Sinabi ko yung pangalan niya. Kasi at that time, yung nurse niya na puti, nasa ibang pasyente. So, pinuntahan ko lang siya para paalam sa kanya. Sabi ko, sir, hindi pala sir, doon. For example lang, John, sabi ko gano'n. John, sabi ko, your nurse is with another patient. Is there something I can help you with? Ay, ako, pinagsisigawan ako. I already told you, I don't want you. I don't want anybody else. I just don't want my nurse. Sabi ko, well, you have to wait because she's still busy. Sabi niya ganon. I don't want to wait. Sabi ko, well, either you wait or you get help from me. Sabi ko, I'm willing to help you. Even though you're so rude, I will help you. Sabi ko ganon sa kanya. Sabi ko, kung hindi ka makahintay. Ako, wala. Sisigaw siya. So, sinabi ko sa nurse niya. Sabi ng nurse, hayaan mo siya dyan. Hindi ko pwedeng iwan itong ginagawa ko. Sabi ko, you want me to help you with that? Sabi, naiinis din yung nurse kanya. Sabi niya, hayaan mo siya dyan. Hindi naman yan emergency. Nag-ano lang, nagiging rude lang. Eh di wala. May tawag na naman siya. Di pinunta ko na naman siya. Kasi nangyayari na ako, tapos ako sa gawain ko, nagcha-charting na lang ako. Eh pag may nag-call, kahit hindi mo pasyente, kailangan mo sagutin. So, pinunta ko na naman siya. Sabi ko, your nurse is with the patient again. Kasi pinuntahan na siya. Ayaw na nag-ano na naman siya. Nagtatawag na naman siya. Alam mo guys, sabi niya, I don't want any, lumabas na talaga sa bibig niya, I don't want any Asian. I don't want any Filipino. Ganun siya. Sabi ko, well, too bad. Your nurse is going home at 3 o'clock. She's only 8 hours. After that, we're all Filipinos in this unit. You're kidding me. Sabi ko, no, I'm not. I wish I am. Sabi ko, ganon. So, it's up to you. Sabi ko, you want me to get my supervisor again to talk to you? Because maybe you think that I'm lying. I'm not lying.
everybody's Filipino right now. Kasi sa unit na yun, pinakamalit namin na unit na yun sa 3 unit, sa 3 wings. So, yun, ilan lang kami? 4. Lahat kami Pilipino. Alam naman, kukunin mo pa yung isang nurse dun sa kabila. Para lang ang mahirap yun para sa nurse. Yun yung mga bagay na, kung makikater mo sila, ang pasyente i-cater mo, but otherwise, pagka ganon, wala, you take it or you leave it kasi yun, hindi namin kukunin yung nurse para lang ipagpalit dito sa'yo. Nagaling pa siya ng ibang floor or ibang unit. Sabi niya, inassign nga siya ng Pilipino pa rin. Nung bandang huli. Pero, oh my gosh, sa 12 hours na yon, ako ang sumasagot ng niya. Kasi yung nurse niya ayaw sa kanya. Ayaw niya sa nurse niya, ayaw niya rin ng nurse niya sa kanya. Naawa naman ako. At saka, parang yung magigilty ka ba na hindi siya tutulungan. Hanggang sa, natapos yung araw na yon, para siyang, hindi naman siya nag-sorry, hindi siya nag-apologize sa akin. Wala, okay lang. Pero, ang tono niya, bumaba tono niya, tapos, thank you. Magano siya. Thank you siya. No, pero kailangan, hindi mo dibdibin yung mga ganun. Kasi sa ibang bansa, wala ka. Sa tingin nila, nagtatrabaho ka lang. Taga-ibang bansa ka. Foreigner ka. Siniswelduhan ka lang ng Amerika. Ganun ang tingin nila. May mga ganung tao. But then, also, marami ring tao na tuwang-tuwa pag ang mga nurse nila or ang nagtaalaga sa kanila ay mga Pilipino. Kasi daw maalaga ang Pilipino. Kahit ng mga CNA nila, di ba? Tuwa sila. Yung certified nurse assistant. Maano sila, maraming pasyente na sila, grateful. Thank you. Ayaw mo na? Grateful sila sa mga nurses nila. Kwento nyo guys, comment down below kung ano ang experience ninyo ng racism sa ninyo. Kasi 'di ba hindi naman yan hindi ma-avoid yung mga ganung bagay na nasa ibang bansa tayo. Kahit na moderno na ngayon ang panahon. Pero ang kagandahan lang sa US, talagang ini-implement nila yun. Basta racism, hindi pwede. Oo. Pag malaman nila, you can get in trouble pagka ka. In trouble ka pagka nalaman nila o in-report mo. Yun. Tsaka yung pagka mag-apply ka ng trabaho, let's say may edad ka na o ano. Ay wala. Wala okay lang yung wala silang age limit. Hindi kagaya sa atin, di ba? Pagka 30 something ka na, parang ang hirap ng makakuha ng trabaho. Oo, yung mga entry level na trabaho ng mga doon wala. Kahit anong edad mo, ilang beses ako nagkaroon ng mga kasama sa trabaho na natapos sila ng nursing. 50 something na sila, may mga apo na sila, doon pa lang sila nagtapos ng pag-aaral kasi doon pa lang sila nagkaroon ng chance na mag-aaral. Hindi ka, for example, example lang sa Kaiser, hindi ka, for example, dalawa tayo. Ako mas bata, ikaw mas matanda sa akin. Pareho tayo may lisensya. Pipiliin siya dahil bata? Hindi ganun. Dito naman, pipiliin yung bata. Bata. Kaya makita mo, karamihan ngayon, puro mga bata. Nawawala ng chance yung may mga edad. Doon kasi yun, discrimination yun. Discrimination yun. May-in trouble ka na, magbabayad pa yung kumpanya. Hindi sila, at saka yung mga kumpanya ayaw nilang kaya mahigpit. Masu or machismis o mabalita na meron silang discrimination. Hindi po pwede. Dito, pag nag-apply kayo 36 ako, tapos siya 23, kukunin niyo 23. Kaya makikita mo dito, karamihan mga bata ang mga employee. At saka doon pati, unless may makita kayo, may mga edad na, yun yung mga doon na tumanda. Oo. Tsaka may mga posisyon na sila matataas. May mga makikita mo may edad. Doon hindi. At saka dito makikita mo yung mga nasa mall, may mga kurso yan. May mga sila, they're educated. Kasi mas pipiliin nila yung college level or college graduate. Doon wala.
kaya mong trabaho na ito unless nasa mga medical kailangan o mga trabaho na kailangan ng lisensya or certification. Pero sa for example sa mga mall mga ganyan, no, you can do this job, you can speak English, go for it. Kaya doon masipag ka lang, hindi ka magugutom. Hindi. Maraming trabaho. Kaya mga karamihan doon sa Pilipino, yung masisipag mag-overtime, masisipag mag-double job, yung iba triple job, ay talagang marami silang pera. Hindi, sabi niya dati sa akin, no? Kung ako lang ang nurse, ang yaman na natin ngayon. Sabi ko, bakit? Ay, siguro magdo-doble-doble ako, double job, overtime dito, overtime doon, dahil kasi ang laki ng kinikita niyong mga nurse. Ay, sabi ko, ayoko. Ano yung ulan? Yes, umuulan. Never na nag-stop ang ulan Mahina lang. Pero yung ambon, tapos ulan na naman. Ayan, lumalakas na naman. Yun lagi niya, guys, sinasabi niya sa akin. Sabi niya, kung ako lang ang nurse, na ganun kalaki ang sweldo niyo, naku, ang sarap na mag-overtime, ang sarap mag-ano. Yeah, maybe. Masarap yung pera, pero lalo pa ng mga bata pa yung mga anak namin. Ay, naku. Happy ako na nasa bahay kasama yung mga bata. Ay, nag-off ako. Pero on the other hand, ganun sinasabi niya sa akin. Pero napaka-consentidor, guys. Eh, pasok ako bukas ga. Off ka na lang. O tawagan mo si ganito. I-text mo si ganyan. Baka pwede siya bukas yung, kasi pwede mo pamigay yung araw mo. Ihahanap mo ng kapalit. Ihahanap mo ng kapalit. Basta hindi lang overtime doon sa taong yun. Kasi maraming mga part-timer. So, ipapasok ka nila. Pero Pasok sila para sa'yo. Pero mga puti, sa amin nga nun pag let's say, off ka bukas, 2 araw kang off, di ba? May open ng overtime. Pagka yung, alam mo, lalapitan ka na, nagtatrabaho kayo. Hey, Louie, you wanna work for tomorrow? Yeah? Okay. Basta Pinoy. Ngayon, ngayon yung puti, hey, John, you wanna work for tomorrow? I'm not a nickel grabber. Gaganon yun. O kaya yung mag-overtime ka for the day, let's say, Extend tatapusin mo yung oras mo, i-extend mo. Let's say, meron kaming mga unit na kailangan lumabas. Tatanong nun, hey, do you wanna stay over? Yeah. Pagka sa Pilipino, hindi sila nagdadalawang salita. Yung mga komitiman ang lalapit sa iyo yung union representative, yun ang mga ng overtime. Pero pagka tatanungin ngayon yung puti, yung let's say yung kasama mo, how about you, John? Oh. How about you, Paul? Nah, I'm not a nickel grabber. Ganun lang yun mga yun. Kaya gusto nila mga Pilipino. Pag Pilipino, hindi sila napopostrate na makahanap, lalo na yung kailangan. Hahanap sila. Pupuntahan ng Pilipino, sigurado meron sila makukuha. Ano ang mga Pilipino masipag? Tsaka marunong sa trabaho. Marunong talaga. Kaya nakita mo hanggang ngayon, mga ibang states pagka nangangailangan ng mga employee, yung trabahador nila, mapa-nurse sila, ano man yan, Pilipino. Online yan, ano? Kaya nga maghapon na hindi mainit masyado. Okay guys, iwasan na natin ito at ang nangangamoy ng ating isda. Pero sarap ng aming kain guys. Salamat sa Diyos. Thank you Lord. Thank you Lord. Tama yun, nabusog ako sa gulay. Nabusog ako sa Siya, gulay. masarap yung busog mo sa ganitong ulam. Iba yung klase ng busog, yung talagang satisfying. Pero sa karne, parang bloated ka. Kasi syempre kung hindi siya natutunaw ng right away. Lalo na pagka nagkakaedad, syempre yung digestive system mo medyo humihina na. Bata pa, okay lang. At saka, pag may edad na kailangan, hindi ka na, maaga pa lang tapos ka nang kumain, hindi ka magkakain ng late. Dahil kasi, pag matutulog ka na, hindi ka na matutunawan. Magkakaroon ka ng acid problem, indigestion, lahat na. Ngayon, kung sakali man na nakakain ka ng late, at least mag-tea ka. Tea. Galing yung tea.
O, sige guys. Lemon tea, lemon tea. Guys, diyan pa kayo? Iniwan na naman tayo nila. Hindi, ako nga gusto. Hello? Ako nga, ayoko pa umalis sana eh. Wala na yatang tao. Hello? Wala na pa. Oo nga, ano ba wala? Hello? Andiyan pa kayo, friends? Nandiyan pa kayo? Kaway-kaway kung nandiyan pa kayo. Yung battery natin ay nag-twinkle-twinkle na naman. Lobat na pala, Lobat na naman. na. Ayan na. Pagkain ni Sky. Ay, naku, Sky. Ayun na, magtatatakon na yan. Okay, guys. Okay, friends. Thank you so much. Thank you, Lord. Till our next video. Okay? Enjoy kayo. And be safe. Okay? Love you all. We love you all. God Bye-bye.